May maitutulong po ba ako sa inyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo dito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong bayan ding ito tayo nagtagpo. May 13 taon na ang nakakaraan. Kayo po ay nagbigay sa akin ng pakikiramay. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay si Crisostomo Ibarra? Si Ginoong Ibarra na sa pagkakaalam ng lahat ay matagal ng patay. Alam mo, ang nag-iisang lihim na maaaring maging dahilan ng kasawian at sisira sa aking mga balak, ang buong buhay ko ay nasa iyong kamay. Maaari kitang patayin para sa kaligtasan at alang-alang sa dakila kong layunin. Ngunit iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Isang malaking banta sa akin ang pagkakatuklas mo sa aking lihim. Ginoong Simon, noon ay hinatulan na kayong filibustero. At dahil doon, kayo ay nakulong. Muli mo ba ito hahayaang mangyari? Walang ibang makakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas ay mananatili itong isang lihim para sa akin. Madaling palabasin na napatay ka ng mga tulisan sa loob ng gubat na ito. Kung ganon, nagkamali pala talaga ako ng pagkakakilala sa inyo. Totoong ako'y naparito. May 13 taon na ang nakakaraan upang dakilain ng isang kaibigan na inilaan ang kanyang buhay para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino upang wakasan ang pang-aapi. At kung nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan, hindi ko akalaing ang laso na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ultimo mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito at ang wikang Kastila ang magbubuklod ng tulay sa mga Pilipino. Malaking kahangalan ang pinaniniwalaan ninyo. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating karapatan, ang ating paniniwala, at ang ating pagkatao. Mali! Mali ang iniisip nyo, Ginoong Simon. Kamusta ang may sakit? Malubha na ang kanyang kalagayan. Mahina na ang kanyang pulso at wala na rin siyang ganang kumain. Kumalat na rin ang lason sa kanyang buong katawan. Katulad ng Pilipinas. Makinig ka sa sasabihin ko, Basilio. Mahalaga ang bawat sandali. Nakapagtatakang hindi mo binasa ang librong ipinadala ko sa iyo. Wala kang malasakit sa bayan. Ngunit, sa loob ng isang oras ay sisiklab ang revolusyon. Sa isang hudyat ko lamang. Walang pasok bukas sa alinmang universidad. ang aking kamatayan o ang aking kinabukasan. Sa pamahalaan ka ba o sa amin? Sa mga sumisiil sa iyo o sa iyong bayan? Magpasya ka na. At hinihingi na ito ng panahon. Naparito ako upang iligtas ka alang-alang sa ating pinagsamahan. Sa piling ng maningil o sa aking bayan. Ano ba ang dapat kong gawin? Madali lang. Ikaw ang mamumuno ng pangkat na papasok sa kumpento ng Santa Clara upang kunin ang isang nilalang na bukod sa akin at kay Kapitan Tiago, ikaw lang ang nakakakilala. Si Maria Clara? Nais kong iligtas mo siya. Inaangad ko pang mabuhay dahil lamang sa kanya. Kaya ako nagbalik at bumuo ng revolusyon sapagkat naniniwala akong sa pamamagitan lamang nito maaring buksan ang kumbento. Ngunit huli na kayo nang dating. At bakit? Patay na si Maria Clara! Hindi totoo yan. Hindi pa siya patay. Iyan ay duwag na pagdadahilan lamang. Hindi siya mamamatay. At ngayong gabi ay ililigtas mo siya o bukas ay patay ka na. Ilang araw na siyang may sakit at nagpunta ako sa kumbento upang malaman ng kanyang kalagayan. Narito ang sulat ni Padre Salvi na pinahatid kay Padre Irene para ipaalam kay Kapitan Tiago. Magdamag na umiiyak sa pagsisisi ang matanda
habang patuloy na niyayakap ang larawan ni Maria Clara. Namatay siyang hindi ko nakikita. Namatay siyang hindi niya nalalaman na nabubuhay lang ako para sa kanya. Namatay siyang nagdurusa. Kaawa-awang Ginoo.
Naglalakad si Basilio sa ganap na ikapito ng gabi. Iniisip nito kung ano ang maaari niyang gawin bago ang oras na itinakda. Hindi mawala sa kanyang isip ang tungkol sa lampara at kinikalabutan siya sa tuwing maiisip niya ang kasawiang idudulot nito sa mga tao. Naalala niya ang bilin ni Simon na lumayo sa kalye Analogo, kung saan naroon ang dating tahanan ni Kapitan Tiago. May magaganap na kasiyahan sapagkat doon indinaraos ang kasal ni Paulita at Juanito. Saan kaya ako pupunta? Wala naman si Isagani sa kanyang bahay. Nakalimutan ko ring itanong kay Ginoong Simon kung saan ang gulong magaganap. Ang sabi niya lamang ay lumayo ko sa Analogo. Kapag dumating na ang resulta ng pagputok ng gulo, naiisip ko na lahat ng nakakasalubong ko ay parang wala ng mga ulo. Nakikita ko na ang aking sarili na nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay. Ano itong aking nararamdaman? Tila'y ako'y kinakabahan, hindi nakakaramdam ng saya habang hawak ang aking revolver. Alam ko na. Susunod sa akin ang mga takot na tao. Mananaig ang mga kamay na bakal kapag hindi sila sumama sa aking mga plano. Si Paulita! Kaawa-awang Isagani. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Si Ginoong Simon? Anong ginagawa niya roon? Bakit sumusunod siya sa mga hanay ng mga umabay sa kasal? At bakit dala-dala nito ang lampara? Sino ang kutserong kasama nito? Di ba si Sinong yun? Ang kutserong binugbog ng mga gwardya sibil? Mabuhay! Mabuhay ang bagong kasal! Salamat sa inyong pagdalo sa kasal namin ni Juanito. Ikinagagal akong makita kayo sa espesyal na araw ng aming buhay. Nakita niyo ba ang bahay ni Captain Tiago? Naging mas maliwalas ito at mas maganda kaysa nakaraan. Natulong ng aking kaibigan na si Simon dahil sa salabing kanyang pinautang sa akin ay napayayos ko ang tumili ang malaking bahay ni Captain Tiago. Kahit ako ay namanga sa kagandahan ng bahay, nakita ko ang mga bulaklak na ginawang palamuti, mga kurtinang pula at pelos na nabuburdahan ng mga pangalan ni Juanito at Paulita. Napakaganda! Salamat naman at nagustuhan nyo. Tayo na at kumain sa hapag ng mga Diyos, ang pagdarausa ng ating hapunan. Nariyan sa mesa ang mga sarap at mamahaling mga alak. Buenas noches! Buenas noches. Tuloy ka! Salamat. Buenas noches! Tuloy kayo! Buenas noches. Dote Mateo, maraming salamat. Napakaraming dingding? Aba, hindi niyo ba nalalaman na yan ang pinakamamahal at binili pa sa Maynila? At inangkat sa Europa? At sa wakas, narito na rin ang bagong kasal. ¿Cómo estás usted, bonito hijo mío? Muy bien, papá. Mira, tu hijo, yo sé el hombre ahora, tu hijo. Primente, bonito. Paulita, ¿Qué quieres, tía? ano daw? O siya, tigilan na nga natin ang pag-Espanyol at tungo na sa orasyon. Kung yan ang iyong nais. Mauna na kayo. Si, Senyor. Anong oras na? Alas 8:30 na.
Wala pang sinyal si Kapitan General. Kailan siya darating? Gusto ko rin tumungo sa palikuran pero paano kung dumating na siya? Walang sasalubong sa kanya, nakakaya naman. Mabuti dito muna ako. Kamusta ka na, Don Timoteo? Ayos lang naman. Don Timoteo, Ano yun? ang crew mo sa pader ay nagpapangit sa tema ng okasyon. Hindi siya elegante. Oo nga, nakakarumi lang sa dingding. Anong hindi elegante? Yun ang promong binili pa sa Maynila at yun ang mamahalin. Diyos mio, Melchora! Melchora! Ano po iyon? Alisin mo mga promo sa pader. Pero Ginoo, Nandito na, Kapitan General! Buenas noches, Kapitan General. Buenas noches, Don Pilais. Hindi ko kayang mamatay ang mga walang malay! Kailangan ko silang bigyan ng babala! Papasukin niyo ako! Sana maraming handaan doon. Oo nga, sana makakuha tayo ng malaking pera kay Don Pilais dahil sa sakripisyo, pasensya natin. Mabuti pinalala mo sa akin, Padre Salvi. Ikaw naman, paano makakalimutan ang pinaka-importanting bagay? Padre Salvi at Padre Irene, sayang wala si Padre Camora. Mamamatay kayong lahat! Mga demonyong nagpapanggap na Diyos! Narito ang aking handog para sa bagong kasal. Napakagandang lang pala. Maraming salamat, Ginoo, ngunit di na dapat kayo nag-abala pa. Maraming salamat, Ginoo. Ang lamparang handog niyo ay hindi dapat tinatago lamang. Maaari na ba namin itong gamitin? Oo naman, bakit hindi nyo ilapag sa pagkainan? Isagani, Basilio, anong ginagawa mo dito? tara na, umalis na tayo dito. Alis? Bakit ka alis? Punta natin si Paulita. Iba na siya bukas. Gusto kong siya makita. Gusto mo namang mamatay? Ha? Ano? Ano ibig sabihin? Makinig ka sa sasabihin ko. May magaganap na pagsabog sa bahay na iyan at lahat ay masasawi. Mas makakabuting umalis na lang tayo sa lugar na ito. Hindi na tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Tara na, umalis na tayo dito. Gusto kong makita si Paulita sapagkat iba na siya bukas. Kaawaan ka sana ng Diyos. Manitis El Pares, Juan Crisostomo Ibarra. Sino ito? Ano ba yung binabasa mo, Kapitan General? Hindi na isang masamang biro dahil simpleng si Juan Crisostomo Ibarra dahil patay na siya. Ito yung isang pagbabantang mula sa taong patagal ng patay. Pero paano? Simulat kayo may ito, di ba? Panigulado. Ito ay isang malaking kalokohan. Huwag niya na lang pansinin at tayo masaya. Manitis El Pares, nangangulugang sa gabi ito papatay tayo lahat. Baka ang pamaraan ang pagpatay sa atin ay paglason. Magnanakaw! Kinuha na lang para mula sa akin! Sunugin na sulat. Ang pikturinang ito. Ang pikturinang ito'y maaaring umabot hanggang sa ako ipabaril. Tama na yan, Don Tiborcio. Hindi yan makakatulong sa'yo. Hindi. Hindi talaga. Don Tiborcio, makinig ka. Marahil ang ibig sabihin ng salitang Kohera ay Kugera, na ang Kastilang hinahanap ay maaaring hindi ikaw kundi si Simon. Hindi. Ako talaga ang tinutukoy nito. Si Simon nga, Don Tiborcio. Siya ang 2 araw pa lamang sugatan at waring pinag-uusig na umini na patuluyin. Hindi. Ang kuhira ay aking pagkapilay. Ang tanda ng aking katawan na siyang pakanan ni Victorina na nais akong makita patay o buhay gaya ng isinulat niya sa Isagani buhat sa Maynila. Wala talaga ang pagalinlangan na ang Kastilang hinahanap ay ang manghihiyas na si Simon. Napakahiwaga ang kanyang pagdating, duguduguan, mapanglaw at patang-pata. Saan nga ba nagbuhat ang kanyang mga sugat? Nagtangka kaya siyang magpakamatay? Tinanggap kaya niya yun sa pag-iwas sa mga kawal na inusig sa kanya. At siya'y nagmatigas sa medikong nasa Pangulong Bayan ng Lalawigan.
Ano nga ba talaga ang kahulugan ng makahulugang ngiting iyon? Lalo na ang ngiting nalaman niyang siya'y huliin sa ikawalo ng gabi? Bakit ayaw magtago ni Simon? Ngunit anong nangyari? Wala pang isang linggo ang nakaraan at ngayon siya'y may sawing kapalaran higit pa kay Utopia. Humahanap ng matutuluyan na hindi sa mga dambanan ng mga simbahan, kundi sa dukhang bahay ng isang kiligirong Indio sa liblib na kagubatan sa ulilang paypay-dagat. Ano nga ba ang kapangyarihan ng kanyang mga dukhang salita? Mga salita ng isang kiligirong Indio na ang kanyang kaapihan ay waring kinagulat at kinuudyok pa ng panahong siya'y nagtatagumpay. Padre, nais po kayong kausapin ng may sigla. Nahihirapan ka ba, Ginoong Simon? Kaunti lamang, ngunit sa ilang sandali ay matatapos na ang aking paghihirap. Diyos ko, anong ginagawa mo? Anong iniinom mo? Wala na akong magagawa. Wala nang lunas. Ano ang ibig niyong gawin ko? Bago tumugtog ang ikawalo, patay o buhay? Patay, oo, ngunit buhay, wala. Diyos ko, anong ginagawa mo? Uminahon kayo, ang nagawa'y nagawa na. Hindi dapat ako makulong ng buhay sa kamay ng sino man. Maaaring makuha ang lihim. Huwag kayong magambala. Huwag kayong malito. Wala nang magagawa. Pakinggan niyo ako. Sasapit na ang gabi at kailangan huwag mag-aksaya ng panahon. Kailangan kong ipagkatiwala sa inyo ang huli kong nasa. Kailangan kong makilala ninyo ang aking kabuhayan. Sa mga sandali na ito, katangi-tangi ay ibig kong ialis sa akin ang isang pasanin. Ibig kong paliwanagin niyo sa akin ang isang pag-aalinlangan. Kayong may malaking pananalig sa Diyos, ibig kong sabihin niyo sa akin kung may isang Diyos. Meron akong panglunas sa lason, Simon. Meron akong apomorphine, ether at chloroform. Wala nang mangyayari. Wala nang mangyayari. Huwag kayong mag-aksaya ng panahon. Yayaan ako'y dala ang aking lihim. Bumalik ako mulang Europa na puno ng pag-asa at magandang pangarap. Umuwi ako upang magpakasal sa babaeng aking iniirog at ang sarili ko'y laan na sa pagpapatawad sa mga taong gumawa sa akin ng masama. Nais kong mabuhay ng mapayapa, ngunit hindi nagkagayon. Isang kamay ang nag-udyok sa akin upang gumawa ng ganito. Kamay na gawa ng aking kabanalan. Nawala sa akin ang pangalan, yaman, pag-ibig, kinabukasan, kalayaan. Nakaligtas ako sa kamatayan dahil sa isang kaibigan at doon isinumpa kong maghiganti. Nagtanan ako dala ang kayamanan ng aking lupain at inatupag ang pangangalakal. Nakilahok ako sa himagsikan sa Cuba na tinutulungan ang magkabilang pangkat. Doon ako nakilala ang general na nooy komandante na nagkautang sa akin at naging kaibigan dahil sa nakataksilang ginawa niya na alam ko. Sa tulong ng salapi, nakuha kong maparito. Ang general nang andito na siya sa Pilipinas ay ginawa ko siyang isang bulag na kasangkapan at ginawa niya ang lahat ng kasamaan. Ang kanyang ginawa ay walang habas na katakawan sa salapi. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat na ikaw ay silaw lamang ng galit at paghiganti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Palagay niyo po ba ang Diyos ang may kaloob ng lahat ng ito? Walang makakapagsabi ng iniisip ng Diyos, ngunit kailanman ay hindi siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon, ba't hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lang ang nakagawa ng dakila. Bakit ako ang pinaparusahan at hindi ang mga masasamang namamahala na walang dulot kundi kasamaan? Kailangan alugin ang lalagyan para humalimuyak ang pangu. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban.
Malibing ka nawan sa kailanman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala dyan ka na muna, hindi ka magbabaluktot ng katuwiran, hindi mawudyok ng kasakiman.